Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bigyan po natin ang ating pong patrong si San Nicolas de Tolentino ng isang Solidad Club. Para po sa kaalaman ng lahat, lalo na ang mga nasa online o hindi mismo taga rito sa lugar namin dito sa Tamba o parokya ng Nuestra Señora de la Soledad, ang patron po kung saan ipinapangalaga ang aming lugar ay ito rin ay tinatawag na distrito ng San Nicolas de Tolentino. Magkaiba po ng distrito yung kabila dahil pagtawid mo dyan, distrito na po yan ng Tondo. So ito po ay yung bahagi ng Binondo area, although ibang lugar din po yung Binondo. Ito po ay San Nicolas District. Malinaw po ba? Dito po sa areang ito, dahil nga nawawala na po yung mga sinaunang tao, dahil yung mga bahay dito po ay either ibinebenta o nabibili na ng mga mas may kaya sa buhay. Kaya yung mga lumang bahay, nung panahon pa, kaya may street po dyan o area na San Nicolas. No, yung mga lumang bahay, yung parang mga bahay sa vegan. Ngayon, nagtataas ang mga building na po, mga ginagawang warehouses o kaya mga condo unit. Nawawala na po yung mga taga mismong dito sa distrito ng San Nicolas. Nauubos na yung lahi. At yung pag-ubos ng lahi, nakakalimutang ipasa yung pagpapakilala sa patrong si San Nicolas de Tolentino. Kaya mahalaga po yung pagkikwento natin ng kasaysayan o ng kwento. Kasi yung mga henerasyon ngayon, yung mga kabataan, hindi nakilala kung sino si San Nicolas at gaano kalapit si San Nicolas de Tolentino para sa mga taga rito sa ating parokya. Parang di ko alam kung bago ba ito naging kilala sa pangalang Kamba o nakilala sa kapilya bilang Nuestra Señora de la Soledad, ay si San Nicolas ang pinipintuho dahil
sa kasaysayan, diyan sa may pagtawid mo kasi ng Ilog Pasig, bahagi na ng Luneta, no, ng Bagong Bayan, ay mayroong simbahan ng San Nicolas. So, siyempre, no, wala namang nabuhay na sa atin dito ng panahon ng 18th century, 1800. Meron pa ba buhay? Wala na. No? So, wala na. Ang natiiwan na lang, no, ang naiiwan kadalasan, hindi yung mga kwento, no, ng kasaysayan. Ang naiiwan at ipinapasa ay samaan ng loob. Yan. Yun yung mas madaling makwento. Ay, yan, siya yung kaaway ni ganito. Ay, nako, yan, yung magulang na kaaway. Yan. Pagdating sa samaan ng loob, yun ang hindi nakakalimutang ipasa. Kaya yung mga anak, ay, huwag mo kakausapin yan. Ako, yung lahing yan. Nako. Yan. Kaya, no, kunin natin ito. At sa gabay ng patrong si San Nicolas de Tolentino, mas maintindihan natin itong alala sa atin ni Jesus sa linggong ito. Lahat po tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Hindi mo po pwedeng sabihin na pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon at tinanong, anong ginawa mo? At pwedeng sabihin na, o hindi mo pwedeng sabihin, wala po akong pakialam sa Kanya. Dapat lahat mayroong pakialam. Iba yung nangingialam ka, no? Sa nagbibigay ka ng concern. Kasi pag English yung salita, no? May mga Tagalog na hirap i-translate sa English, no? Yung pakikialam, pakikialam talaga yon, no? Intrimitida ang tawag doon, no? Pero yung may pakialam ka, ibig sabihin nanggagaling yan sa concern, no? Yung pagmamahal, nag-aalala ka, kaya ka nakikialam dahil nag-aalala ka sa tao. Dahil nasabi sa unang pagbasa, kapag namatay yan, no, na masamang tao, tapos hindi mo pinaalalahanan, pero alam mo na, pag namatay yan, pananagutan mo din yan. Kaya sa unang pagbasa sa ipinahayag ni Propeta Ezekiel, di ba yun? Wala nang maalala na naman. Kakabasa lang ni ate, no? Di ba? Pag namatay ang isang tao na masama, tapos para bang narinig mo ang responsibilidad o obligasyon mo, paalalahanan mo. Kasi pwede pang mahabol, pwede pang maitama. Pag alam mo yan at hindi mo ginawa, pananagutan mo sa Diyos. Kasalanan mo yan sa Diyos. Nasa atin pong binasa yan, ha? Hindi po yan imbento. Bago pa yan, no? Sabi nga sa ikalawang pagbasa, di ba, ang mga utos na ibinibigay sa atin, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, o huwag kang mag-iimbot, no, ng mga bagay na hindi sa iyo. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. So, pag alam na natin ng isang tao, kakilala mo, pwedeng close friend mo, lalo na kapag kaibigan mo, kamag-anak mo, at alam mong ginagawa ito, pag hindi mo pinaalalahanan at itiniko mo ang bibig mo, kasalanan niya. Malinaw po ba tayo doon? Uy. Kung ayaw nyo sumang-ayon, di umuwi na kayo kasi ayaw nyo pala, di ba? Kasi ibig sabihin, naku, hindi, ayoko niyan, Father, ayoko niyan. Hindi tayo pwedeng pumili lang ng kung ano ang susundin at pakikinggan natin. Ito ay utos ng Diyos. Ito ang mga salita ng Diyos. Hindi ito salita ni Father. Salita ng Diyos ito. Okay. Kaya sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ito, mas personal ito. Ikaw mismo involved. No? Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, sabihin nyo nga, kapatid. Pag sinabing kapatid, kadugo mo mismo, kapitbahay mo, barkada mo,
o kung sino mang nakatira sa paligid mo, o kung sino man, lahat yan ay kapatid natin. Kahit hindi mo yan mismong kapatid. No? Yang katabi mo, yan, kapatid din yan. Okay? Sabi niya, kung magkasala sa iyo. Naintindihan ba yung sinasabi ko? Paulit-ulit na ako, ha? Kung magkasala sa iyo, ang sabi niya, kausapin mo. Kausapin mo. Hindi yung taong nagkasala sa iyo ang kakausap sa iyo. Ikaw na ginawa ng pagkakasala, kausapin mo siya. Iparating mo. Sabihin mo. Kasi minsan, totoo naman, yung nagkasalang, sinasabi mong nagkasala sa iyo, hindi niya alam na nagkasala siya sa iyo. O ipaalam mo muna. Kung mag-sorry siya, kung okay na, edi okay na kayo. Babalik daw po, no? Mapapanauli nyo sa dati, yung relationship ninyo, yung friendship ninyo, okay kayong dalawa. Kung sakaling hindi siya makinig, sinabi mo na, uy, pare, mare, grabe naman yung sinabi mo sa akin, no? Grabe naman yung ginawa mo. Nasaktan ako dun eh. Ganun ba? Sorry ha, hindi ko naman intention, pasensya na. Diba? Kung ganun ang nangyari, okay. Pero kung hindi siya nakinig, sinabi mo na, in-approach mo na siya, medyo kailangan ng tulong. Hanap ka ng medyo mas malapit sa inyo, no? Para pag-ayusin kayo. Para paliwanagan siya. Iyakin mo lang na yung kakausapin mo, no, hindi chismosa, ha? Iyakin mo lang, ha? At hindi sausawer at sausawero, ha? Yung tutulong sa inyo para mapag-ayos kayong dalawa. Ngayon, kung nanatili pa rin, kasi ang problema minsan ng isang tao, yung pride. Pag pinairal yung pride, alam niya nang nagkamali siya, hindi pa rin niya aaminin, hindi yan magsosorry. Kahit na mayroon ng tulong, pwedeng nang himasok na yung nagpatulong ka na sa magulang mo, no, sa bayaw mo, sa kakilala mo, sa best friend niya, nagpatulong ka na para lang, uy, burahin mo naman yung sinabi mo, yung pinost mo, yung video mo, burahin mo naman kasi may nasaktan ka na. Kung hindi pa rin nakinig, sabi, yung simbahan papasok. Yung komunidad. Pwedeng sa sitwasyon natin, pwede yung simbahan, o kaya yung barangay, papasok na yan, yung barangay. Kaya nga ang mahalaga, no, sa mga iniluluklok natin sa barangay, yung may kapasidad para makipag-ayusin ang mga problema, yung mga gusot ng kabarangay. Isa yun sa qualities. May kapasidad ba siyang ayusin, aregluhin yung mga problema? O baka pag may problema, bahala sila. Nananahimik tayo dito eh. Ayan, sabi, pag hindi pa rin daw nakipag-ayos, hindi pa rin umukay, out ka na doon. Wala ka ng pananagutan. Wala ka ng responsibilidad doon. Okay po ba? Ang tawag doon, fraternal correction. Fraternal, pakikipagkapwa, yung kapatid, kasi mahalaga siya sa iyo. Gusto mo pang maayos. Kasi kung walang halaga sa inyong relasyon ninyo, wala. Kaya ang nangyayari, binabaliktad natin yung proseso na sinasabi ni Jesus. Pabaliktad. Ang ginagawa natin, kapag may nagkasala sa iyo, binobroadcast mo sa buong netizens, sa social media, broadcast lahat. Ang pinakahuling makakaalam na may nagawa pala siyang mali, yung tao mismo. Wala, nahusgahan na. O kaya tuloy, ang lumalabas, ikaw ngayon ang may kasalanan dun sa taong yun. Ikaw ang nagchismis, ikaw ang nanira.
Kung hindi mo kayang kumprontahin yung tao, magpatulong ka. Kung hindi mo rin kayang magpatulong, sasarilinin mo yan. Mahirap yun. Hindi ka makakatulog, ikamamatay mo. At kapag ikinamatay mo na hindi ka nagpapatawad, magmumulto ka. Magiging multo ka. Di ganon. No? Kaya marami tayong naiisip, mga nakikita kung ano-ano sa paligid, kasi yan yung multo ng sama ng loob natin na pro-project sa kung saan-saan. Kasalanan mo sa magulang, no? Kaya ang bigat-bigat ng pakiramdam mo kasi hindi ka nag-sorry, hindi mo sinabi sa magulang na nasaktan ka din sa ginawa nila, hindi kayo nagkaayos, namatay na lang. Ay, yan, ganyan talaga. Ibubuntong hininga na lang natin. Kasi mas hilig natin pairalin yung pride. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ma-pride. Tunay na katapangan din yun, no? Yung at kalakasan, 'di ba? Kung gusto mo talaga sinasabi mo, hindi, matatag ako, no? Malakas ako. Sige nga. No? Gulatin mo nga yung taong gumawa ng kasalanan sa iyo. Batiin mo nga. Gulatin mo. Uso ang gulatan ngayon, 'di ba, no? Yan yung mga dapat na pinapanggulat. Pareho na kayong may sakit, lumpon na kayo pareho, baldado na kayo pareho, pero yung kasalanan ninyo sa isa't isa na hindi nyo pa sinasabi sa isa't isa, ayaw nyo pa rin sabihin hanggang ngayon. Tumanda na tayo, no? Tumatanda na. Pero yun nga, no? Kung hindi mo kayang sabihin, kung sa sarili mo, patawarin mo na. Pero mas malaking tulong kung sasabihin mo para maayos din niya. Kasi baka hindi lang ikaw yung, minsan yung may tao na hindi aware sa ginagawa niya. So hindi lang ikaw nasasaktan, marami pang tao nasasaktan. Pero hindi siya aware. Ulitin ko, no? Kung lahat ng ito ginawa natin, hindi pa rin siya nakinig, ang kailangan niya, hindi na ikaw, hindi simbahan, ang kailangan niyan ay psychiatrist. Hanap ka na ng professional help. No? Baka yun kasi pwedeng emotionally disturbed, mentally disturbed, kailangan niya ng tulong. At hindi nagtatapos yung pagbibigay natin ng halaga doon sa tao. Kung paano ang ginagawa ng Diyos sa atin, hindi siya tumitigil na tayo po ay paalalahanan, ganun din nawa tayong mga tao sa ating kapwa. Huwag nating isasara ng lubusan ang ating pinto na makatulong pa sa ibang tao o sa ating kapwa. Amen?